Okay, kamusta? Ito na naman po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino. Ngayong umaga, nako, hindi ko alam kung ano pa ang sasabihin ng mga Duterte diehard supporters nito, ng mga naghahanap ng katarungan, na kung saan ay parang pipersahin ang Pangulong Bongbong Marcos na mapanagot kung sino ang mapanagot, no? Dito po sa flood control anomaly. Pero ngayong umaga, bumulaga po ang balita na kung saan itong si Secretary Vince Dizon ng Department of Public Works and Highway ay bumulaga, no? Before the Office of the Ombudsman. Kasama na po yung chairman na si Andres Reyes at ang Independent Commission for Infrastructure Commissioner Rogelio Singson para irekomenda ang kasong plunder, graft, and direct bribery laban po kay former Speaker Martin Romualdez, okay? At the same time, former Ako Bicol Party List Representative Saldico, na kung saan may kinalaman po sa kanilang alleged involvement in an anomalous flood control projects. Siyempre, hindi naman po sila magpa-file kung wala pong mga ebidensya, no? Kasi sabi nga po dito ni Dizon, the facts, no, the testimony will speak for themselves. So, ang nag-point kay Speaker ay yung talagang testimonya sa Blue Ribbon Committee. Matatandaan na meron pong mga nagdawit ng pangalan ni former Speaker Martin Romualdez. So, yan po ang nag-trigger, yan po ang naging basihan ng Secretary ng Department of Public Works and Highways plus, of course, ng Independent Commission for Infrastructure. So, humarap po sila ngayong umaga sa may Office of the Ombudsman. Pero prior to that, mga kamunting tinig, nagkaroon po ng pronouncement ang ating mahal na presidente. So, syempre, yung iba mag-speculate na, hindi naman po totoo yan. So, bago lumabas ang balita, nagbigay na po ng mensahe ang Pangulong Bongbong Marcos. Kaya sabi ko nga sa mga Duterte diehard supporters, maghintay kayo, no? Lalong-lalo na sa ating mga kababayan na inaapura yung desisyon. Hala, panagutin, ikulong, hindi naman po ganon. Dadaan po tayo sa tinatawag na process. So, sa punto na ito, ngayon, kinasuhan na, sinampahan na ng kasong direct bribery, plunder, graft, itong si Saldico at saka si former Speaker Martin Romualdez sa Ombudsman. So, abangan natin what will be the action of former Speaker Martin Romualdez. Matutulad kaya siya kay Saldico na idadawit din ang pangalan ng Pangulong Bongbong Marcos sa issue po ng flood control anomaly? Kasi matatandaan natin, itong si former Speaker Martin Romualdez ay pinsang buo ito ng Pangulo. Pero maliwanag po ang sinabi ng Pangulo, panagutin ang dapat managot. Pagbayarin ang dapat magbayad, ikulong ang dapat ikulong. Kung kinakailangang kasuhan, regardless of your relationship to the President, talagang kakasuhan po yan. Ang problema lang kasi, ilan sa ating mga kababayan ay hindi po marunong maghintay. Dadaan po sa proseso. So ngayon, naisampa na, formal na humarap ang ICI
ang DPWH, Ombudsman, then the Ombudsman of course will recommend that case to the Sandigang Bayan. Kaya wag tayong magpadalos-dalos ng mga bintang natin sa Pangulo na ito ay balat kayo o whatsoever. Ang dami pong biktima ng pagbaha dahil sa hindi maayos na pag-implement ng mga proyekto. May ghost projects, may substandard, may overpriced material na talagang lalong nagpapahirap sa taong bayan. Sa gobyerno ng Pangulong Bongbong Marcos, panagutin ang dapat managot. No? Nagsalita na po ang ating mahal na Pangulo. Wala pong cover up, hindi po tinotolerate kahit sino ka pa. Kahit pagdating ng panahon, ikaw ay kapatid. Pero hindi ka ipapahiya. Katulad ng ginawa ni Amy na pinahiya niya ang Pangulong Bongbong Marcos sa buong mundo. Mabuti na lang, matatag ang tiwala ng taong bayan sa Pangulo at imbis na magalit, nakaramdam pa sila ng simpatya sa ating mahal na presidente. So yung nag-akusa, bumirang sa kanya lahat ng kanyang accusation. So balik tayo sa usapin, nagsalita na ang mahal na Pangulo, humarap na ang ICI at ang DPWH Secretary before the Ombudsman para isampa po ang kaso na plunder. No? I-recommend ang kasong plunder and at the same time, direct bribery at the same time graft. So, what we call Ombudsman will include the name of former Speaker Martin Romualdez doon po sa unang naisampa na kaso laban kay Saldico before the Sandigang Bayan. So maghintay tayo kung kailan iraraffle or kung kailan po isasampa ng, kasi noon hindi pa dala ang pangalan ni Romualdez. Ngayon, dala na. So isasampa muli nila ito sa Sandigang Bayan, then magkakaroon po ng raffle. Okay? Kasi yung unang raffle, pangalan ng Saldico yon. So gumugulong po ang hustisya. Gumugulong po ang batas. Umiiral po ang batas. Wala po dito mga kamunting tinig kay PBBM sinasanto. Suportahan natin. Okay? And syempre, abangan natin what will be the retaliation, what will be the response, no? Pero ang nagdiin talaga kay former Speaker Martin Romualdez ay yung mga testimony before the Blue Ribbon Committee. No? So ang Pangulo nagtatrabaho. No hurt feelings. Sa mga sumusuporta kay former Speaker Martin Romualdez, na kung saan sumusuporta din sa ating mahal na Pangulo, panahon na para magmuni-muni. Basta ako, sinabi ko na talaga sa inyo noon pa, I am for the President. I'm happy na may mga sumusuporta sa Pangulo, pero it doesn't mean na doon po ako focus sa kanila. So ngayon, sa paglaban po ng ating mahal na Pangulo kontra korupsyon, napapatunayan na wala pong pamilya-pamilya, walang kamag-anak, walang kaibigan, walang kakakilala, as long as mayroong ebidensya, papanagutin ang dapat managot. Abangan na lang natin ang reaksyon ng mga makaromualdez. Aabangan na lang natin ang aksyon or ang response ni former Speaker Martin Romualdez. Ano kaya ang kanyang sasabihin? Ano kaya ang kanyang magiging saloobin? Dahil noon, hindi pa talaga siya talagang nahaharap sa mga kasong nabanggit natin. Marami pang nagsasabi ng mga Duterte Dihad supporters na hindi po madadawit because a name cannot be. So ano na ngayon ang sinabi ni Chis Escudero? Kaya maghintay lang kasi pinapag-aralan po yun ng lahat. Kayo naman kasi, atat na atat kayo. Gusto nyo pa managutin si Romualdez, pero pepersahin nyo si PBBM na idawit ang kanyang pangalan.
o kahit naggumagather pa lang ng ebidensya. O ngayon, may mga ebidensya na. So, recommendable. May probable cause. So, na-recommend po ng ICI at ng DPWH yung kaso doon po sa kay Romualdez. Kasama po ni former Ako Bicol Party List Representative Salde Co. Ang aabangan natin ulit, yung magiging kaalyado ba ng mga Duterte, si former Speaker Martin Romualdez? Ano kaya ang magiging susunod na kabanata? Ito pong muli ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino. Salamat at mabuhay po tayong lahat. God bless everyone.